Huwag mong ipagyabang ang iyong karunungan, igalang mo sundin ang Diyos. Lumayo ka sa masama, sa gayoy ikaw ay lalakas at maging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Amen? Ito po sinasabi po na sa Old Testament po to, sa Kawikaan 3:7 hanggang 8. Hindi po pala natin dapat ipagyabang ang ating karunungan. Sa halit, igalang natin at sundin ang Diyos. Ibig po sabihin noon, kasi po ang karunungan po natin ay biyaya po yan mula sa Diyos. Yun. Sulat nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:2, sabi niya, ang nag-akalang matalino siya ay hindi siya matalino. Kasi po, ang matalinong tao pala, ayon sa aking mga binabasa ko yung Bible, yung alam mo na ang runong mo, biyaya mula sa Diyos. Si Lord ang nagbigay, kaya sabi dito, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Huwag mong ipagyabang na matalino ka, magaling ka. Marami po tayong marinig kayo, lalo sa pag dumayo tayo, yabang sila na matalino sila, kaya naabot nila yon, yung ganung umangat sa buhay, masinso sila dahil sila madiskarte. Yun po pala yung wag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Kumbaga, pagpasalamat tayo sa Diyos na pinagkalooban natin biyaya, ang material na bagay ba yun o ano man yun. Ang runong po natin po sa Diyos po nagmula. At sabi po niya dito, lumayo ka sa masama, maging ikaw ay maging malakas at matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Hindi po sugat po na literal, ha? Baka magulat, uy, nahiwa ako, hindi gumaling. Yung sugat po na tinutukoy po dito, yung kabiguan, mga sama ng loob, hindi ka makamove on, yung nagtatanim kang galit sa kapwa, nangusumi ka lagi sa mga yon, dahil naiinis ka lagi. Basta po yung sugat, yung mayroon kang mga nakaraan na hindi mo makalimutan, na mga nakaraan na nangyari po sa atin na hindi natin matanggap, hindi makalimutan. Pagka tayo po sa Diyos po tayo lumakad, magpasakop sa Diyos, mawawala po yun, mga sama ng loob, pagtanim ng galit sa kapwa, yun yung tutukoy no na gagaling ang iyong sugat. Kumbaga maging panatag, maging malinis ang iyong puso, mawala yung sama ng loob mo. Kung mayroon ka mang tao na nakainisan, hindi ka makamove on sa kanya, nagtanim ka ba ng galit or niloko ka niya, mabaliwala yon, gagaling ang iyong sugat. Mabaliwala, magiging mapagpatawad ka, mapagpasensya, magkakontinto ka, bahala siya, gano'n. Sa Diyos na lang. Kumbaga yung mga taong umuusig sa'yo, salit ng sumpain mo siya, ipapanalangin mo pa, Lord, hipuin po ang puso at isip niyan, ng taong yan, na makasundo ko siya, gagaan ang loob sa akin. Ba't ang bigat ng loob niya sa akin, naging galit, gano'n. Baga, salitang lalabanan mo ng away, ang puso mo puro pagkakasundo ang iniisip mo, malinaw, baga walang gulo. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay, muli po yung lingkod, si Chef Roy. Pagpapalain po tayo ng Diyos, kasamahan po tayo ng Diyos kahit saan po tayo pupunta. Manalangin po tayo bago tayo umalis. Amen.